Trahedya naman ang inabot ng pagsalubong ng bagong taon sa isang designated area ng mga tindahan ng paputok sa Antipolo. Ilang residente ang sugatan dahil sa sunod-sunod na pagsabog sa hilera ng mga tindahan ng dahil umano sa isang lumihis na pagputok ng fountain. Nakatutok si EJ Gomez. Kinukunan lang ng video ang nagpuputokang fireworks na yan sa Barangay de la Paz, Antipolo City noong kasagsagan ng pagsalubong sa bagong taon kagabi. Nang biglang nagsabugan sa baba ang mga paputok. Sa isa pang video, kita ang malapitang pagsabog ng sari-saring fireworks. Kanya-kanyang paglikas ang mga tao. Ang lugar na pinangyarihan, isang designated area ng tindahan ng mga paputok. Kita ang isang nagvi-video na sinubukan pang magtago sa likod ng mga istante. Kwento ng mga saksi, mitsa raw ng mga kalat-kalat na pagsabog ang nalihis na pagputok ng isang fountain. Ang ginagawa ko lang po noon is nanonood lang po ako ng fireworks. Gawa po ng 12 na po noon. Kaya po nagpuputok na po sila. Then napansin ko po biglang lumis po yung paputok. Then doon na po nagsimula yung trahedya. Hindi na po namin naligpit yung mga gamit namin, yung mga paninda. Sa sobrang taranta po, na hindi namin alam kung saan kami pupunta. Yung anak ko po, naligaw siya, may pader daw silang tinalon. Yung anak ko po na nahiwalay sa akin, yung bunso ko is 6 years old po. Sa sobrang taranta, hiwa-hiwalay po kami. Duguan po yung iba. Ilan sa mga lumikas, pinasok na lang ang isang bahay sa likod ng mga tindahan. Ayon sa Barangay de la Paz Rescue, 11 ang biktima sa insidente, kabilang ang ilang menor de edad. Nung pagdating namin kanina dito, mayroong isang minor injury, nag-hyperventilate, and then it only to found out, yung iba is nandun na po sa barangay namin. So doon na po nag-proceed yung ibang rescue. And then may 6 nang napunta doon sa hospital. So chinek namin, in total is 11 sila. Tumakbo sila eh. So yung pagtakbo nila, nadapa, so mga gas-gas. At yung isa is, yun nga, may laceration doon sa kamay, but all is okay naman. Kabilang sa mga sumabog na paputok ay aerial fireworks, mga fountain at mga lusis. Maging mga panindang torotot, damay sa sunog. Halos maubos naman ang mga panindang paputok sa istante na posibleng hindi na rin mapakinabangan. Tuluyang naapulan ng Bureau of Fire Protection ng sunog pasado 12:00 ng madaling araw. Ayon sa barangay, nitong Disyembre lang unang binuksan itong designated area na ito para sa mga nagtitinda ng fireworks na nooy nakapwesto sa may highway. Nakasara muna sa publiko ang lugar habang patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok 24 oras. Hinihinalang mga nagtitinda mismo sa mga fireworks stall sa Antipolo City ang nasa likod ng sunog at pagsabog doon ayon sa Bureau of Fire Protection. Nung pagpatak po ng 12:00, yung pong mismong stalls, isa sa mga stalls allegedly, ay sinabayan yung pagpalit ng taon, nagsindi. Opo. Nagsindi rin po sila nung kanilang fireworks doon sa open field. Nag-misfire o pumasok yung isang aerial fireworks doon sa retailer na mayroon pang stocks na hindi nabenta ng mga fireworks or firecrackers. So nung lumiyab po iyon ay doon po, damay-damay na po yung mga katabi. Umalis lang daw sandali ang mga tauhan ng BFP para sana kumuha ng mga kagamitan bilang paghahanda sa posibleng disgrasya sa pagsalubong sa bagong taon. Pero kasabay niyan, saka umano nag-set up ng aerial fountain ang mga salarin sa gitna ng football field na siya ring designated area ng mga tindahan ng paputok. Pero pumalya ito at naging mitya ng pagkasunog ng aabot sa 15 stalls. Nangangala pa ng CCTV footage ang BFP para matukoy ang pagkakakilanlan ng mga salarin na sasampahan ng negligence resulting to damage to property and physical injury.